kaunti lang pong backgrounder, nung panahong yon, ano ho ang nag-udyok sa inyo? Ba't kayo ho ay lumapit sa Supreme Court para po questionin nga itong isyong ito? Actually, matagal na pong problema yan ng Philippine sports. No? Alam po ng lahat dito sa industriya ng sports na kailangan ang tinatanggap ng Philippine Sports Commission ayon sa batas ay 5% of gross ng kita po ng PAGCOR at ng PCSO. Actually sa PCSO po, 6 na lottery draws, no? 30% ng 6 na lottery draws ng PCSO. So yun po ang nakasaad sa batas na pondong panggagalingan ng panggastos ng ating mga sports programs po under Philippine Sports Commission. Pero ang nangyari po niya noong 1993, kung di ako nagkakamali, si President Ramos po ay gumawa ng isang executive order. Doon po sa executive order na yon, inutusan po niya ang PAGCOR na instead na 5% ang i-remit sa Philippine sports, ginawa po nilang kalahati na lang. Actually, sa research po namin, hindi lang po kalahati. Instead na 2.5 ang napunta po sa Philippine Sports Commission ay 2.2% na lang. At ayon din po sa research namin, hindi po kinukwenta ng gross, kinukwenta po siya ng net. So lumiit po ng lumiit yung tinatanggap ng Philippine Sports para sa mga programa natin sa mga atleta, mga facilities, maintenance, construction, yung mga training po ng mga athletes natin. So yung pong pera na yon na difference, napunta po yan sa Office of the President. Nung araw po na yon, nung mga panahon pong yon, kung natatandaan nyo, nagkakaroon po tayo ng problema sa elektrisidad. Power crisis po tayo noon. So naisipan po siguro ni President Ramos na maghanap ng pondo na nakursunadahan po yung Philippine Sports na kung saan bawasan yung pondo ng Philippine Sports at through an executive order ay inutusan po ang PAGCOR at ang PCSO. So naging practice na po. No? Sumunod po siyempre yung dalawang GOCCs na yon, naging practice na po from 1993 to the present hanggang sa naipanahalo po natin sa Supreme Court na yung pong perang yon instead na pumasok sa Philippine Sports ay sa Office of the President pumasok. Noong 2016 po, nasa Congress pa po tayo, naisip po natin, naglakas loob po tayo. No? Kasi ang tagal na po noon, na-normalize na po, kumbaga. No? Na-normalize na kahit mali, tinanggap na po ng lahat na wala tayong magagawa, so pabayaan na lang natin, kahit na nasa batas yan, ano na lang, pabayaan na lang. Pero naglakas loob po tayo noong 2016, nagpetition po tayo sa Supreme Court na ipatupad yung batas na yan, na ibigay yung full 5%. And it took 10 years po. No? Last year po actually 2025, nag-decision po yung Supreme Court na dapat lang, na tama po tayo doon sa ating petisyon. So nanalo po tayo sa Supreme Court noong 2025. Inutusan po ang PAGCOR, PCSO na i-remit yung tamang amount, tamang pondo sa Philippine Sports. Ang naging problema naman po, nag-file po ng MR, no? So lumaban pa po yung PCSO tsaka yung PAGCOR at even yung Office of the President. Nag-file pa po sila ng motion for reconsideration, and then it took another less than a year. So nung bandang October, November lang po natin lalaman na desisyonan na po yung MR, final and executory na po, nanalo po din pa tayo. So kailangan po nila ngayong ibalik yung pondo sa Philippine Sports. Pati po kasi yung accumulated funds na hindi nila nire-remit nung araw, siningil po natin. So from an estimate of around 30 billion, dun po sa updated estimate, I think it's around 37 billion na po ang dapat ibalik po ng PAGCOR. Nakiusap po sila na hindi nila kayang ibalik yan ng minsanan, ng isang bagsak. So ang naging arrangement po is huhulugan nila ang 37 billion in 10 years. So
more or less 3.7 billion a year po additional funds for Philippine sports. And then yung pong 5% from a monthly remittance of 180 million, yan po yung ginagastos natin pang maintain ng ating mga facilities, pang training ng mga athletes natin. Mini-maintain po natin Rizal Memorial Coliseum, yung pong field sports, yung pong ultra na tawag natin, at marami pa pong ibang mga facilities ng gobyerno, yung training po, bayad sa mga coaches, pagkain ng athletes, equipment ng athletes, yan po natin kinukuha. Kaya kung minsan kapos na kapos po talaga yan. So from 180 million, ngayon po halos 500 million na po ang tatanggapin ng Philippine Sports Commission. Aside from yung 3.7 billion a year na dapat installment. So malaking panalo po ito para sa Philippine sports, para po sa mga atleta natin, para po sa Philippine youth, yung mga kababayan po natin, mga kabataan, and ordinary citizens. Kasi yung mga facilities po natin at saka pag tayo nagwawagi sa international competition, yan naman po ay para sa buong kabayanan natin, no? Sa buong Pilipinas, sa lahat po ng Pilipino. So, ano po ito, suntok sa buwan po ito, nag-isa po tayo, sinamahan lang po tayo ng ating isang abogado na hindi po nagpabayad. No? Kaya ang laking utang na loob po natin kay Attorney June Guzman, sa akin pong Chief of Staff nung nasa Congress ako. Binuno po talaga namin, no? Sinikap po namin na maipanalo yung kaso na yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!